Ay, ako nga pala si Sammy TV. Pero pwede nyo akong tawagin Sammy Boy. Kaayayaan na naman ang mga tropa. Lilipad na naman kami at kayo magkakaroon na naman ng mga visa ng mga gandang trips. Samahan nyo kami at manood kayo sa aking mga ipapakitang views. Taon-taon namin to ginagawa tuwing holiday. Lagi kami nagsiset ng mga gantong swimming, lalo na sa mga dagat at beach. Isang buwan setup ito para ang mga motor ay makondisyon. Para pagbiyahe namin walang abirya. Ang gusto natin yung maging masaya, yung maligaya, hindi yung abirya. Kung bibiyahe kayo, dapat i-condition ninyo ang mga motor ninyo para okay lang pag-drive at okay din at safe kayo. Kaya tara, samahan ninyo ako, bibiyahe na tayo, let's go! Nga pala kami nagtagpuan sa SM Molino. Ngayon, ang way namin papuntang Batangas, Talisay. Batangas na kami para mas mabilis. Diretso kami San Pablo, diretso ng Lucena. Bali sa haba ng video, pinutol ko na. Kaya naandito na tayo ngayon sa Talisay. Nga pala, ang boundary ng Talisay at saka Tagaytay. Dito namin imimit ang dalawa naming kasama. Kasi hindi sila kasama, yung pala, kasama pala sila, yung dalawang makulit. Happy ending na naman to mga gar. Napansin ninyo, meron akong inotofocus yun yung isang makulit na hindi ko inaasahan na makakasama pala siya kasi ang sabi niya nung last part na nakita kami hindi daw siya sasama dahil hindi daw siya papayagan ng kanyang asawa. Pero wag ka, sa sobrang kulit niya kasama siya, tara na! Ngayon tigil muna tayo dito dahil meron pa tayong inaantay na isa. Inaantay natin yung isang mukhang Hapon. Hindi ko lang alam kung Hapon o Koreano o in-check, basta singkit. Pero syempre kailangan natin i-check yung preno kasi medyo tirik yung daan na to dito sa Talisay. Alam nyo naman yon. Sa mga ibang rider alam ko, alam niyo yun. Nauli natin ang video kasi sobrang tagal nun, medyo mahaba-haba ang video na yun, kaya dito na tayo, lulusong na tayo dito sa Talisay. Sobrang tarik nito, kailangan talaga maayos ang preno mo at saka condition mo pagdating sa mga ganyang bagay. Kailangan maging maingat ka pag nagra-rides ka, kaya ingat tayo mga lodi free. Sa camera kasi hindi mo masyado mapapansin kung tirik ba talaga siya o kung gaano siya katirik. Tingnan nyo, pagmasdan nyo, dahan-dahan lang talaga. Ako na rin niya ng engine brake para solid at hindi dumire-diretso. Talagang sobrang tirik niyan mga lodi free. Kaya kung mga nakakambyo man kayo, diretso niya na engine brake. Huwag nyo gagamitan ng preno para lalong hindi mag-init ang inyong mga preno at gulong para hindi lumusot. Kasi may in case kasi na pwedeng lumusot ang gulong ninyo pag hindi nyo ginamitan ng engine brake kasi nag-iinit yan at sobrang init niyan, lulusot na ang preno nyo. At ito na nga, nakalapag na nga kami sa Batangas Crossing kaya papasok na kami ng Batangas Talisay. Babaybayanin namin to papuntang San Pablo at saka Lucena, diretsong Quezon Province boundary. Mag-stop over kami doon. Kaya ito na, lalakbay na ulit tayo dahil nakumpleto na kaya binilisan ko na ang video kasi medyo mahaba tong biyahe na to. Kaya let's go mga lodi free! Kaya nga nang sinabi ko kanina, titigil kami dito sa boundary ng Quezon Province. Medyo nakakaramdam na rin talaga ng gutom ang iba naming kasamahan, pati na rin ako. Syempre, mahaba na rin kasi yung nabiyahe, kaya kailangan na natin mag-in para magkaroon tayo ng lakas uli sa biyahe. Shoutout din sa mga riders, ang dami nila nag-iipon dito sa Arco. Mukhang nagpapapicture o nagpipicture. Syempre, ganyan naman talaga ang gawain ng mga riders. Kailangan magpapicture ka sa Arco kung saan ka nakarating para may patunay ka sa sarili mo na narating mo na ang lugar na dapat mong marating at narating mo na nga, kaya nagpapicture ka na. Shoutout na rin pala dito sa dalawa kong kasama, yan si B1 at si B2, napaka-solid niyan mag-drives, talagang kahit gaano kalayo ang biyahe niyan ay talagang hindi nasuko ang mga wet packs niyan at hindi pa nakakarating siya paroroonan, ready ang mga wet packs niyan. Kaya tara na, let's go, hanap tayo ng kakainan, talaga nakakagutom na sa lugar na to. At ito na nga, nakakita na nga kami ng makakainan, napakasarap, talagang solid, talagang gotong-goto talaga to. Gotong Batangas, gotong Quezon Province, isa lang ang lasa, napakasarap niya. Kaya enjoy tayo kain mga lodi free. Sobrang katakawan, kaya ito ay naantok naman. Yan ang dapat nating iwasan, yung magpakabusog dahil napakahirap sa daan. Dahil hindi mo na mamalayan, napapapikit ka na pala. At sa part na to, na pagbiyahe namin ay medyo naiwanan ako. Kala ko kasi talagang naiwanan na ako sa sobrang bilis ko niyan, ay talagang pinaspasan ko na talaga kasi kala ko naiwanan na nga ako. Kaya napakakulit ko, kaya kala ko nga naiiwanan na ako kaya binilisan ko. Yung pala kalimitan sa mga naiiwanan na yun pa yung palang nauuna. Hindi ko alam na naiiwan pa pala sila at tumigil sila sa gasolinahan kasi nga nagmamadali ako. Nakakala ko naiwan na ako. Yung pala nauna na pala ako sa kanila. Nakakala ko naiiwan na ako. Bakit ba ang kulit ko? Naiiwanan na nga ako tapos nauna ako. Ano yun? Bali dito sa part na to, nagtawag sa akin ng isang kong kasamahan kaya sabi niya pin location at mag-share location daw ako. Ito pa ang malupit niyan, sa isang kasama ko na nag-send sa akin na pin location, mag-share daw ako ng location. Yung pala yung kausap ko na iniisip kong kausap ko ay hindi pala yon, kaya hindi kami magkaintindihan. Kaya nagantay ako dito sa part na to, nandito na ako sa parting Lucena na ako nag-abang. Ito ko na sila inabangan sa bayan ng Lucena, kaya akala ko nga kasi nauna ako naiiwan ako, yung pala nauna na pala ako. Nagkasama-sama na ulit kami kaya nandito na kami sa parting Pagbilao. Dito na kami inabutan ng traffic. Ang dami ng mga sasakyan pauwi ng probinsya dahil holiday nga at ayun, hindi na iwasan na magkaroon ng sagian o banggaan sa lugar na yan. Hindi talaga na iwasan pag mga ganyan sistema, pag
pagdating sa mga maraming sasakyan nagkakasabay-sabay, tapos biglang ganyan preno, ganyan etc. Kaya inabot na kami ng maga. Dito na kami sa Pagbilao, Quezon Province. Dito nga ay nagkanya-kanya na muna kami ng daan dahil nga hindi namin alam kung saan kami susuot, dahil pagka nagkasunod-sunod kami hindi kami magkakaigi, kaya kanya-kanya lusutan na lang yan hanggang sa makarating na lang kami sa dulo at doon na lang kami nag-aantayan. At eto na nga, nag-stop over na uli kami at inabot na kami ng araw. Kailangan naman magkape naman at saka magpainit ng katawan, relax din ng puwet. Kailangan natin yan kasi nga sobrang haba ng biyahe, tapos traffic pa yung nadaanan, kaya wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin magpahinga. Sa part na to ay meron din kami talaga na iwanan dito, kaya kailangan din namin antayin kasi tumigil sila, parang medyo nagkaroon nata ng sakit sa wet box at hindi na matiis sa sobrang layo na aming binibiyahe. Kaya ngayon tamang chill lang at kwentuhan mga gar sa mga nadaanan. Ayan, kwentuhan sa lulusot-lusutan ng galawan, at para mapabilis ka kailangan mo lulusot at kailangan mo mag-overtake at kailangan mo talagang salubungin ang kasalubong mo. Ito mga ilang minuto lang ay dumating na ang aming tropa na naiwan, at kaya ngayon nagre-ready na kami para makasipat na uli dahil medyo matagal na oras na rin ang pag-aantay namin dito sa lugar na to. At ito nga sa part na to ay nasa Gumaka na kami, at kaya binabaybay na namin ang tabing dagat na to dito sa parting Gumaka, at papasok kami sa Gumaka bypass road. Medyo namumulikat na nga ang aking mata dyan at gusto nang pumikit, kaya ngayon ang nangyayari ay medyo natataliwas ng dalawang mata ko at gusto niya talagang pumikit. Buti na lang dito sa bandang gilid medyo nagpahinga sila, at ngayon na nga nag-aantay sila. Sa part na yan kami na lang naiiwan dahil nga sa traffic din na aming napagdaanan, at buti na lang dito din napadaan sa may maraming puno dahil naiihi na rin talaga ako at hindi ko na matiis sa aking pagbiyahe. At ang akala ko nga ay ma-gearbox pa ako. Alam mo ba yun? Pwede naman ako dyan mag-gearbox ang kaso nga lang paano yung dahon. Meron nga pala akong dahon dito na ginagamit ko nung nasa bukid ako, kaya ito papakita ko sa inyo kung ano yun. Double man kung tawagin yan. Yang nasa harapan ko na yan yung ginagamit ko dati pampunas ko ng puwet. Yung mga panahon ng mga batang 90s, 80s, yan ang mga ginagamit namin noon. Wala pang cellphone noon or any gadget, kaya yan lang ang aming nakikita na pagkakalibangan ang magabol sa kagubatan. Yan sa puntong oras din ay talagang halos lahat ay nakakaramdam na ng antok, pero wala kami magagawa. Kailangan pa rin natin talagang tumakbo dahil medyo malayo pa ang ating pupuntahan, kaya let's go! At ito na nga yung lugar ng Gumaka bypass road. Talaga dito napakadami na aksidente dito, lalo na yung mga mabibigat na sasakyan tsaka yung mga lost na mga kompreno. Talaga pag dumaan ka dito kailangan sobrang ingat at doble ingat dahil sa sobrang tirik ng daan dito, lalo na yung sa mga malalaking sasakyan na malalaki din ang kargada. Huwag na kayo dumaan dito, bye-bye na kayo sa patag kaysa dito kayo dumaan, iwas aksidente. Kaya siguro ang iba ay napapansin na lang din ng view, kaya nagugustuhan na lang din dumaan. Kaya mas ninyo ang kabundukan, talaga napaka-solid, napakagaan sa pakiramdam pag ganyan na makikita mo sa daan. Kaya siguro yung iba napapadaan dito kasi ito ang gusto nila makita. Saan ka nga naman ba makakakita ng gantong kagandang kalikasan? Diba napakaganda? Pero mukhang sumusobra na ata at napakahaba na ng view na ginagawa ko ngayon. Kaya ngayon ipapaspasan na natin at ibabaliban natin ang ating mga video. Dito sa part na to, hindi ko inaakala na meron pala magbibideo sa amin, at saka ito makikita ninyo, magbibideo pala ay isang kasama pala namin na nauna na pala sa daan. Kaya ito, panoorin nyo ang aming montage. O diba, kitang-kita nyo ang view, napakaganda ng pagkaka-video noon at setup noon, napakalupit. Hindi kagaya nito na ginagawa ko palagi, lagi na lang nasa harapan ng video ko. Pero at least ang ginagawa ko na to ay nagiging masaya naman ako kahit papaano, kahit sobrang stress sa trabaho ko, wala akong nagiging problema. Pag bumibiyaya ko, nawawala lahat at naiibsan lahat ng bagay ng mga problema na meron ako sa trabaho ko. At andito na nga kami sa dulo, kaya ngayon titingnan namin lahat kung makumpleto na kami, at yung iba ay magpapagas na rin. Kaya mag-aabang din kami dito sa gilid para makumpleto at para maganda-ganda ang biyahe natin kasi nagkakaubusan ng gasolina, kaya ito na at magpapagas na sila. At hanggang dito na lang muna ang ating video dahil sa sobrang haba na ng aking video ay talagang napakahaba na rin ang minuto. Baka naiinip na kayo at susundan na natin ito sa susunod na kabanata dahil sa sobrang haba na talaga ng video na to ay talagang ako'y nauutal-utal na at hindi ko na alam kung ano ang aking mga sasabihin. Kaya ingat sa pag-rides. Yeah!